dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa ring tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, paano nyo maikakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1:15, maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit na siyang naririnig ninyo dito sa radyo.
Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16:17, nang sabihin niya kay Jesus, "Ikaw ang Kristo," ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, "Ikaw ang anak ng Diyos na buhay," na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na Ama ay nangako sa Juan 14:18, "Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo." At Mateo 28:20, "Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo." At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost, nang dumating sa kanila ang Panginoong Hesukristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na Espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay, sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumaba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya huwag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lucas 21:15, "Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na nagsalita sa Juan 14:6, "Ako ang katotohanan." Salita ang siyang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya tayo po ngayon ay narito upang magtanong sa Kanya nang tayo ay makatanggap ng biyaya. Kami po ay nakatanggap na naman ng text bilang kahilingan at tanong natin sa Panginoon. Magandang hapon po. Pwede bang talakayin ang unang 1, 2, 3 hanggang 4? Mukhang salungat sa naririnig ko sa inyo. Thank you po. Ito pong hiniling na mga talata. Nagsalita po dito si Apostol Juan, kung saan ay inaangkin niyang kakilala nila ang Diyos dahil tinutupad ang kanyang mga utos. At ang sinumang taong nakakakilala sa Panginoon pero hindi tinutupad ang mga utos niya, isa siyang sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Panginoon, narito po ang ating kapatid para basahin sa atin ito. Narito po ang unang 1, 2, 3 hanggang 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakilala at kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kung ang nais ng Panginoon, tayo ay maghintay sa Kanya upang itong Kanyang mga salitang binasa natin ay gagawin niyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Habang tayo po ay naghihintay, bayaan po ninyong kami ay magbahagi muna sa inyo. Ito po ay noong panahong kami ay sakop pa sa saway ng Panginoong Hesukristo sa John 8:19. Ang kalagayan po namin noon, kami ay lubos na nagdedepende sa aming mga mangangaral sapagkat kami po ay
naniniwalang sila ay binigyan ng Diyos na ipahayag ang kanyang mga salita dahil sila ay nag-aral ng 5 hanggang 10 taon sa mga Bible schools at sa mga seminaryo na siya pong ibabahagi ng mga kapatid kung ano ang kanilang ipinaliwanag tungkol dito sa unang 1, 2, 3, 4. Kung ako ay nasa matandang sekta sa Katoliko, ito po ang idinidiin na aral sa mga miyembro. Dahil po ang sinasabi nila, ang mga pari po ay pinangangaral sa misa na pag sinunod po namin ang mga utos, ay kilalang-kilala na po namin ang Diyos. Ang mga halimbawa pong mga utos na aming sinusunod ay huwag po kaming magsinungaling, huwag po kaming magnakaw, huwag mangalunya, huwag po kaming pumatay. Ito po ay nakikita po ng tao. Kaya tamang-tama po, nung po kami ay nasa matandang sekta, pag kami ay gumawa ng masama, alam po ang lahat ng miyembro na kami ay gumawa ng masama dahil hayagan at nakikita ng ibang tao ang mga paglabag sa mga kautosang ito. Dahil ang pagsunod po ay pagpapakita lamang na kami ay sumunod sa kanyang mga utos. At ang isa pong halimbawa po nito ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa na nakikita ng mga tao. Ang kawang gawa. Dahil ang sabi po nila, paano maipapakita ang ating pagmamahal sa ating Diyos na hindi nakikita, ito ay maipapakita lamang sa kapwa-tao. Sabi nga, pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa-tao, ay ginawan mo na rin na mabuti ang ating Panginoon. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Nanguna ko pong kasama ang mga Pentecostal Charismatic. Tinitignan ko po kung ano ang kanilang sinasabi. Unang-una ang sabi nila, ang pinanggalingan mo Brad, sabi nila, hindi tinatanggap lahat ang banal na aklat. At meron po silang ipinakita sa akin na ayaw ng Diyos na ginagawa namin noon. Kaya dahil po ang turo nila mula Genesis hanggang Apokalipsis, ito'y aming tinatanggap lahat. Sabi ko, ito na ang mga katotohanan na hinahanap ko. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang sinasabi nilang Diyos. Kaya tungkol po sa pagkakilala kung sino ang tunay na Diyos, sapat na po sa amin ng Panginoong Jesucristo ang aming sinasampalatayanan sa aming buhay. Sino nga naman ang hindi nakakaunawa dito sa binasa po nating mga bersikulo kung saan ay binigyang halaga ang mga kautusan? At sino po ang hindi nakakaalam ng mga kautusan? Maliwanag nga naman itong nababasa din sa banal na aklat at ipinapaliwanag pa ng mga mangangaral kung ano ang mga kahulugan. At kung ang bawat isa ay tutupad doon sa kautosang huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, kung ito ay susundin ng mga tao, hindi po ba mamamayani ang katahimikan at ang pagmamahalan? Sino po ang magsasabing hindi mo pa ba kilala ang Diyos kapag tinupad mo ang mga kautosang niya na katanggap-tanggap sa mga tao at napakaganda sa pakiramdam ng mga tao? Pero bagamat iyan po ay sinasabi nating maganda nga at walang magsasabing masama yan, kung kami naman ang inyong tatanungin, ang isasagot po namin, kami po ay magtatanong pa rin sa Panginoon kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Mukhang napakahalaga yata nitong ipinasulat niya kay Apostol Juan. Ang sabi nga sa versikulo 3, muli ko pong babasahin, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Bakit po kaya ito ipinasulat ng Diyos kay Apostol Juan? Ano po kaya ang mensahe niyang
gustong ipaabot sa bawat isa sa atin. Ito pong isinulat ni Apostol Juan ay binigyan niya ng halaga ang pagtupad sa mga kautusan para itong patotoo na kung susundin ay kilala ang Diyos. Kaya kung napupuna po ninyo ang mahigit na 3,000 sektang bumubuo sa Kristyanismo, ipinapatupad nila ang mga kautusan at ang mga miyembro ay nandoon yung kanilang pagsusumikap na ito ay matupad para masabing kakilala nila ang Diyos. Pero kung atin po kayang hahayaan naman ang Panginoon ang siyang maghayag sa atin kung ano ba yung sinasabi niyang mga kautusan na inaasahan niyang ating tutuparin para masabi nating kakilala natin siya. Mga kapatid na nagbahagi kanina, noong kayo ay nasa sekta pa, tungkol sa kautusang huwag kang magnakaw na ipinangaral ng inyong mga pare at mga pastor, sino ang tumupad nito nang ang Panginoong Hesukristo ay nakapako sa ibabaw ng krus? Kung sakali naman kayang itanong mo yan sa iyong mangaral, hindi kaya ang isasagot niya, aba, kailangan pa bang itanong sa akin yan? Hindi ba napakaliwanag ang nakasulat na yung dalawang nakapako, nakasama niya, ang siyang lumabag sa kautusan? Pero kung tayo po naman kaya ay magtanong sa Panginoong Hesukristo, sino po kaya ang sasabihin niyang lumabag doon sa kanyang ibinigay na kautusang huwag kang magnakaw? Alam po ninyo dito sa ginagawa natin, kung mayroong taong pilosopo na nakikinig, baka sasabihin niya, nagtatanong kayo kay Hesukristo, ang inaasahan ba ninyo ay maririnig ninyo ang kanyang kasagutan? Pero ang nakikita po namin kung paano sumagot ang Diyos, ito ay sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan sa kanyang mga salita. Yung pong tinatawag nilang divine revelation. Kaya pansinin po ninyo hanggang mamaya, bagamat wala tayong maririnig na tinig na sasagot doon sa ating katanungan, pero ang Diyos mismo ang siyang tutugon doon sa tanong na hindi po pwedeng salungatin ng taong pilosopo. Pero napansin po ba ninyo kung bakit yung dalawang magnanakaw na kasama ng Panginoong Hesukristo na nakapako sa ibabaw ng krus ay wala tayong naririnig na sila ay sinasaway ng Panginoon, at yung isa pang nakapako sa kanyang bandang kanan ay nagawa pa niyang iligtas? Hindi po ba napakaliwanag sa mga Hudyo na yung dalawang magnanakaw ang silang lumabag doon sa kautusan? Iginawad sa kanila ang kaparusahan. Pero napansin din po ba ninyo kung bakit itong kinikilala ng mga Hudyo na mga mabubuti, hindi gumagawa ng kasamaan, hindi nagnanakaw, hindi pumapatay, hindi nangangalunya, hindi nagsisinungaling? Bakit ito po ang ating narinig sa bibig ng ating Panginoon? Kapatid, basahin natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, Mateo 23:33. Mateo 23:33. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paano makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Narinig po natin ang sinabi ng Panginoon. Pwede po kayang magkamali ang Panginoong Hesukristo dito? Itong mga nakikita ng mga Hudyo na taong mabubuti, pero siya, sinasaway niya at tinatawag pang ahas. Ito po ang isa sa mga halimbawa kung paanong ginagamit ng Diyos ang salita ng tao, pero naiiba ito sa kanyang wika. Siguro po maliwanag na sa atin. Bagamat napakaliwanag po sa tao ang utos ng Diyos, o napakaliwanag sa salita ng tao ang utos ng Diyos sa huwag kang magnakaw, sa hindi po nila nalalaman
Sila ay nasilo ng kanilang isip at damdamin na sa ipinahayag ng Diyos siyang bawal na bunga na hindi dapat kainin. Yun po ang sinabi ng Diyos sa punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at masama, na sa oras na kinain ay mamamatay ang kumain. Kaya sa sandaling ito ay ipapahayag ng Panginoon na kailanman ay hindi siya nagkamali para sawayin ang mga Pariseo at Saduseo at mga Eskriba, na sa tingin ng mga Hudyo, sila naman ay mabubuti, kaya sinusunod sila. Pero sa mata ng Panginoong Hesukristo, sila naman pala ang pinakamasama. Ano po kaya ang batayan ng Panginoon sa narinig natin sa Kanya? Ito pong babasahin nating talata. Noon po ay nababasa ko na rin ito. Pero wala po akong mensaheng nakukuha. Pagkatapos kong binasa, ganun lang. Pero ngayon po ay napakahalaga pala nito. Dahil ito ay isang buhay na salitang ibig iparating ng ating Panginoong Hesukristo na magsilbing babala sa lahat ng gumagawa nito. Ito po ay tungkol sa mga magnanakaw. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoon, 1:1. 1:1. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang sabi po ng mga sekta, kanilang tinatanggap ang mga salita ng Diyos. Patungkol po dito sa ating binasang talata, ang ipinapaliwanag nila, ang tinutukoy na pintuan ay yung kanilang sekta, kaya dapat dumaan ang sinuman sa kanilang sekta. Pero dahil tayo po naman ay binigyan ng Diyos ng kalayaang magpasiya sa ating sarili, kung alin ba ang ating pipiliin, yung sinasabi ng mga sekta tungkol sa pintuan o ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pintuan. Ano po ba ang sinabi ng Panginoon tungkol sa pintuan? John 10:9, Ako ang pintuan. Kung ang Panginoong Hesukristo ang siyang pintuan at ang Panginoong Hesukristo ang siyang katotohanan, at ano ang sinabi ni Hesukristo? John 14:6, Ako ang katotohanan. Sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo o ang katotohanan ang pintuan. Pero sino po naman ang magsasabing hindi sila dumadaan sa katotohanan? Marami po yan. Marami po ang umaangkin sa katotohanan. Ang tanong, pwede po bang marami ang katotohanan o iisa lamang? At sa tanong po natin, ay ang Panginoong Hesukristo ang makapagsasabi lamang yan. Bakit hindi po tayo makinig sa Kanya? Sino po kaya ang magsasabing sila ay libre o hindi sakop sa saway ng Panginoon? 1:8-19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking ama. Kung ako inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Kapatid na Katoliko, ano ang sabi ng pare tungkol dito? Nung pong ako'y Katoliko, malinaw na itinuturo po na ang ama ay misteryoso. Kaya kung ito ay tatanong sa mga pare, sila ay nagagalit dahil ipinapaliwanag nila na hindi nga pwedeng maunawaan ang isang misteryo. So, sa Katoliko, ang ama ay misteryoso. Sa inyo naman, kapatid na nanggaling sa mga Pentecostal, Nang marinig ko po sa mga programa sa radyo, ang mga tunay na anak ng Diyos na hindi ko alam noon, ako po ay nagalit dahil ang sabi ko, mula nang makasama ko ang mga Pentecostal Charismatic, mula Genesis hanggang Apocalypse, sinusunod po namin, hindi namin tinatanggihan. At ang alam namin, mahal namin ang Diyos.
Kaya nang magalit po ako, nagsumbong ako sa aking tagapagturo. Ang sabi niya, Brad, sabi niya, ang abiling ko sa iyo, huwag kang makinig dyan. May espiritong masama yan, ang sabi. Pero ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Kung kailan niya sinabi yun, doon naman ako lalong nakinig sa radyo upang makakita ng mali. Dito po sa ipinahayag ng Diyos sa atin, nasaan po ngayon ang unawa ng tao? At nasaan yung pangangatwiran ng tao sa harapan ng Diyos? Dahil iyon palang nauunawaan ng tao ay baligtad sa wika ng Diyos. Kung ang unawa ng tao ay baligtad sa kagustuhan ng Diyos, kaya po pala ipinasulat ng Panginoon ang Marcos 12:29 na hindi man pinapansin ng mga mangangaral. Mga minamahal po naming tagapakinig, nalalaman po ba ninyo kung ano ang nilalaman ng Marcos 12:29? Sapagkat ito ay napakahalaga sa Panginoon dahil ito ang ulo o pinakauna sa lahat ng kautusan. At yung pong sumunod na 2 kautusan ay hindi po pwede kung wala itong unang kautusan. Pero kung ito ay napakahalaga sa Diyos, bakit po kaya yung mga mangangaral binabasa ito? Memoryado pa. Pero bakit hindi nila binigyan ng pansin? Bagamat napakasimple po ng pagkakasabi ng Panginoong Jesucristo, yung sinasabi niya sa Marcos 12:29, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Makinig ka, O Israel, ang Panginoong Diyos ay iisang Panginoon. Napakasimple nga pero napakahalaga sa Diyos. Pero yung pong mga mangangaral, siguro nabasa nila, makinig ka, O Israel, kaya ang nauunawaan nila, yun lamang taga-Israel ang dapat makinig dito sa unang kautusan. Pero ang hindi po nila nakita, ito ay nakapatungkol sa lahat ng taong naniniwala sa banal na aklat. Pero gaano po ito kahalaga? Uulitin po natin. Ito ang pinakaulo, pinakauna, at pinakamahalaga sa lahat ng kautusan. At uulitin pa rin po natin, yung pong 2 susunod na kautusan ay wala pong kwenta yan kung wala itong unang kautusan. Ano po yung susunod na 2 kautusan? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas, at ang ikalawa ay mahalin ang neighbor. Hindi po fellow man, neighbor. Dahil ang fellow man ay kapwa. Dahil ang neighbor ay iba po sa pakahulugan ng Diyos sa kanyang wika. Hindi po natin yan tatalakayin ngayon. At para po maunawaan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Diyos, nagsalita ang Panginoong Jesucristo, John 3:12, Ako ay nagsalita ng makalupang bagay para lalo ninyong maunawaan ang makalangit na bagay. Ano po ang makalupang bagay? Tungkol po sa gravity. Ano po ba ang nalalaman natin sa gravity? Hindi ba anumang bagay na hawak kapag binitiwan, ito ay mahuhulog sa lupa? Kailanman po ay hindi masisira ang prinsipyong yan. Ano pong katumbas niyan sa makalangit na bagay? Yung pong sinabi ng Panginoon kanina, hindi po pwedeng mahalin ng Diyos na hindi nakikilala. Sa makalupang bagay, pwede po ba nating mahalin ang tao na hindi natin nakikilala? Pero ang sasabihin po ng taong pilosopo, madedevelop naman ang pagmamahal. O sasabihin niya, love at first sight. Yung pong pilosopong magsasabing love at first sight, kikilalanin din po niya yan At saka yung madedevelop, yung pagmamahal, kikilalanin pa rin niya yan. Kaya hindi rin po masisira yung prinsipyong ibinigay ng Diyos tungkol sa batas ng pagmamahal. Alam po ninyo, ako rin ay sinasabi ko noon yan, minamahal ko ang Diyos.
Pero dahil hindi ko siya kilala, yung palang pagkakasilo ko ay sinamantala ng dyablo. Dahil dalawa lamang po yan ang totoong Diyos at ang palsipikadong Diyos. Kung hindi ko kakilala ang totoong Diyos, sino po ang lumalabas na aking minamahal? Maliwanag po yung palsipikadong Diyos. Yan po ang isang halimbawa ng deception. Dahil ang deception, hindi po yan nalalaman ng taong na-deceive. O, kaibigang nagtanong, nakikita mo pa rin bang salungat yung sinasabi namin sa radyo dito sa ipinahayag ng Diyos sa oras na ito? Dito naman sa versikulo 4, muli ko pong babasahin sa inyo. Unang 1, 2, 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pagkatapos pong ipahayag sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang mga kautusan na baligtad pala sa unawa ng tao, sa makatwid, hindi man nauunawaan ng mga tao ang kautusan ng Diyos. Kung hindi po nila nauunawaan, natutupad po ba nila? Pero ano po ang maririnig natin sa kanila tungkol sa pagkakilala sa Diyos? Lahat inaangkin, kakilala naman nila ang Diyos. Pero sa ipinahayag ng Panginoon, hindi man pala nila tinutupad ang kanyang mga utos. Ano po sila ngayon sa harapan ng Diyos? Pero bagamat kanilang inaangking kakilala nila ang Diyos, sa ipinahayag naman ng Diyos sa atin, ay hindi naman pala siya nakikilala. Kung hindi siya kakilala, sa makatwid, hindi rin natutupad ang kanyang mga utos. Ganyan po kahalaga yung sinabi ng Panginoon sa Marcos 12:29, dahil hindi pala ipapahayag ng Diyos ang kahulugan kung hindi siya nakikilala. Alam po ba ninyo, sa kabila ng napakalinis na pahayag ng Diyos sa atin, mayroon pa ring mga taong magmamatigas at ipipilit nilang, hindi, tinutupad ko naman ang utos ng Diyos. Tungkol po sa kanila, mayroong sinabi ang Panginoon na sino man palang taong tinupad na ang lahat ng kautusan, pero nilabag niya ang isa, ay nilabag na ang lahat. Basahin po natin ang Santiago 2:10. Santiago 2:10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Narinig po natin sa mismong salita ng Diyos na wala palang sino man na makakatupad sa kanyang mga utos. Pero bakit po kaya ibinigay pa ng Diyos ang kanyang kautusan, samantalang wala naman palang makakatupad sa mga ito? Dito po ipapahayag ng Diyos ang kanyang pakay tungkol sa tanong kung bakit ibinigay pa ang kanyang mga kautusan, gayon mang wala naman palang sino mang makakatupad sa mga ito. Sa kabila naman pala ng nalalaman niyang wala naman palang makakatupad sa kanyang mga kautusan. 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kung tatanungin po natin ang mga tao, ano ba ang kasalanang gustong makita ng Diyos sa tao? Ang isasagot, ano pa ba? Kundi kapag pumatay ka, nagsinungaling, nagnakaw, nangalunya, yon ang tinutukoy ng Diyos na kasalanan. Pero hindi po pala, dahil ang gustong makita ng Diyos na kasalanan sa tao ay yung kasuklam-suklam na kasalanan. Ano yon? Ito po ang naging kasalanan ni Lucifer, ang kataasan. Bakit po kaya napakahalaga naman sa Diyos na makita niya sa tao ang kataasan?
Tignan po natin ang karunungan ng Diyos kung bakit kanina binasa natin yung saway niya sa mga pariseo. Dahil napakalaki pala ng kaugnayan noon dito sa sinabi niyang kasalanang gustong makita sa tao. Sa makatwid, yung palang naging kasalanan ng mga pariseo ay ang kataasan. Kaya sinabihan silang mga hahas, lahi ng ulupong, na hindi naman niya sinabi kay Mariang Magdalenang nahuling nangangalunya at kay Sakeong maniningil ng buwis at sa magnanakaw sa kanyang bandang kanan. At gayon din doon sa magnanakaw sa kanyang bandang kaliwa, hindi niya sinabi yung masakit na salitang ibinato niya sa mga pariseo. Bakit po ito naging kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos? Dahil pala ang kataasan, pinakaugat ng lahat ng kasalanan. Bakit po ang gusto naman ng Diyos? Makita ng tao ang kanyang kasalanan na kataasan. Dahil kapag nakita po pala ng tao yan sa kanyang sarili, wala siyang ibang gagawin kundi humingi ng habag sa Diyos. At siya ay lubusang magdedepende o mananalig na lamang sa Diyos. Pero ganun pa man po, marami pa rin ang magsasabing, ako ay nananalig naman talaga sa Diyos. Alam po ba ninyo ang ipinahayag ng Diyos sa amin ay hindi pala siya naniniwala sa lumalabas sa bibig ng tao, kundi tinitignan ang puso ng tao kung tunay yung kanyang sinasabi. Ano po ang patotoo para maniwala ang Diyos na ang taong magsasalitang siya ay nananalig sa Panginoon ay totoo? Kaya po ba kaya niyang gawing basahin ang banal na aklat at hindi niya ito uunawain? Kaya po kayang tanggapin na walang sinumang taong pupwedeng magturo dahil ang banal na Espiritu lamang ang siyang tagapagturo? Unang Juan 2:27. Matatanggap din po ba kaya ng taong umaangking siya ay nagpapakababa, na hindi siya nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao patungkol sa kaligtasan? Jeremias 17:5. Narito po ang tanong, alin po ba kaya ang mas madaling ialay sa harapan ng Diyos? Ang sariling buhay o ang pagpapakababa? Isipin po ninyo yung mga taong kakilala ninyo o kaya'y nalalaman na nagpakamartir, hinalay nila ang kanilang sariling buhay. Yung pong naging buhay nila ay lantad naman. Pero tunay po bang sila ay hindi nanalig sa kanilang kapwa-tao tungkol sa Diyos at tinanggap ba na maging tagapagturo lamang ay ang banal na Espiritu? Siguro po nalalaman na natin ang sagot dyan. Sa kabila ng napakaraming nag-alay ng kanilang sariling buhay, ngunit dahil lantad ang kanilang naging buhay, hindi po ba sila nagtiwala sa kanilang kapwa-tao tungkol sa Diyos? Kanina po ipinahayag sa atin ng Diyos kung sino ang magnanakaw ayon sa kanyang wika. Ano ba ang kanilang ninakaw? Ayon po sa Panginoong Jesucristo, Mateo 23 mula 8 hanggang 9, yung pong mga titulong nararapat lamang itawag sa Diyos, pero kinuha po nila ito para itawag sa kanila. Huwag kayong patatawag na guro, pastor, father, reverend, holy, yung pong kakilala ninyong nagpakamartir. Hindi po ba kinuha nila ang mga karangalang yan? Sa kabila ng napakaliwanag na nababasa na na hindi sila dapat patawag ng reverend at holy dahil iyon ay patungkol lamang sa Diyos. Awit 111:9. Hindi po ba napakaliwanag ngayon ang pahayag ng Diyos na mas madali pa palang ialay ng tao ang kanyang sariling buhay
kaysa siya ay magpakababa sa harapan ng Panginoon. Ganyan po kahirap ang kaligtasan. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, mas magaan pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ano po yung kayamanang tinutukoy ng Diyos? Ito po ang kayamanan nila sa kanilang isip at damdamin na hindi nila kayang ialay sa harapan ng Panginoon. Na ang ibig sabihin ng ialay sa Panginoon ay ang magpakababa katulad ng sanggol. Isa pong halimbawa ng kayamanan sa isip at damdamin ay itong si Pablo na noon ay Saulo. Nag-aral siya kay Gamaliel, isang tanyag na marunong at tagapagturo sa mga salita ng Diyos. Pero nang makilala niya ang Panginoong Jesucristo, yung pong lahat ng kanyang natutunan tungkol sa karunungan sa Diyos na galing lamang sa tao, kanya po itong itinapon. Iyon ang tunay na pag-alay ng kayamanan sa harapan ng Diyos. Yung pong karunungang natutunan ni Saulo mula kay Gamaliel na kanyang pinahalagaan noon, pero nang ito ay ialay niya sa harapan ng Diyos, ito ang nakita niya sa karunungang yan. Filipos 3:8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay narikong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at tinari kong sukan lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ano po ang narinig natin kay Pablo doon sa inakala niyang karunungan? Yung pong narinig natin sa Tagalog, sukal. Pero sa Ingles, ang sabi niya, dang. Ibig sabihin, tae. Sa makatwid, sa mata ng Diyos, yung pinapahalagaan ng mga tao na karunungan tungkol sa Diyos, ito pala ay tahi lamang sa harapan ng Panginoon. Ito pong tinatalakay nating unang 1, 2, 3 hanggang 4. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Juan, na ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay katulad ng pagkakilala ni Apostol Pedro, isang himalang nanggaling sa langit. Kaya ito pong versikulo 4 na mayroong ganitong nakasulat, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa makatwid, ito pala ay patungkol lamang sa tunay na nakakilala kay Jesus. Kaya mga kapatid, ito ang pagkaing ibibigay ng Diyos sa atin. Kapatid, ang ibig bang sabihin dito ng Panginoon ay sundin natin ang kanyang mga utos, samantalang kanina ipinahayag niya na wala man palang sino mang makakatupad sa kanyang mga kautusan. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayon? Kung hindi magtanong sa Kanya, Panginoon, ano po ba ang ibig ninyong sabihin na tuparin namin ang inyong mga kautusan? Ang isasagot po sa atin ng Panginoon, Anak, bakit hindi mo tignan ang iyong panganay na kapatid kung paano niya sinunod ito? Muli po tayong magtatanong sa Kanya, Panginoon, sino po ang panganay naming kapatid? Ang sagot po ng Diyos, Anak, nakalimutan niyo yata yung ipinasulat ko kay Pablo sa Roma 8:29 na kanya ring sinunod. Roma 8:29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanilang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Panginoon, tama po. Kaya po pala isinulat ni Pablo yung unang Korinto 11:1 na sinasabi, Korinto 11:1. Maging tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Panginoon, sa makatwid ay tinupad din ni Pablo ang inyong mga utos. Ano po ang ginawa niya? Marahil ang isasagot ng Panginoon,
Hindi nga ninyo nakikita, pero sa aking harapan, tinupad niya ang aking mga utos. Paano po yun? Ano po ba ang inaasahan ng Diyos kay Pablo na kanya ring inaasahan sa kanyang mga pinili? Ito po ay ang mapaligaya nila ang Panginoon. Sapagkat kilala po ng Diyos ang kanyang mga pinili at nalalaman niya ang kakayahan ng bawat isa. Kaya kung paano siya mapapaligaya, ang Panginoon pa rin ang gagawa ng sirkumstansya. Pero sa pamamagitan ng sirkumstansyang yan, ay titignan ng Diyos ang kanyang pinili kung magagawang magpapakumbaba at makita sa kanyang puso ang pananabik na kanyang paliligayahin ng Diyos. Doon siya bibigyan ng kagalakan ng Panginoon para magawa niya ito. Total, wala man palang po pwedeng ipagmalaki ang pinili ng Diyos dahil yung lakas at kagalakang para magawa niya yung ipinagagawa ng Diyos ay magmumula rin pala sa Panginoon. Kaya ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak. 1:5-19, wala akong magagawa sa aking sarili. Pero sa mata ng Diyos ay nagawa naman pala ng Panginoong Jesucristo yung ipinapagawa niya sa Kanya. Siya po ay nagsalitang, ito ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Nalalaman po namin ang mga gawain tungkol sa Diyos ay napakarami. Hindi po namin kayang abutin at isipin kung paano namin magagawang mapaligaya ang Panginoon. Kami pong magkakapatid dito, napag-isip-isip namin. Dahil sa kakilala po kami ng Panginoon at nalalaman niya ang kakayahan ng bawat isa sa amin. At sa nakikita niyang pagpapakumbaba naming naging katanggap-tanggap sa Kanya. Sa kabila ng wala naman po kaming nalalaman tungkol sa kasagutan sa inyong mga tanong, yun pong nakikita naming napakalinis na kasagutan sa bawat ipinapadala ninyong katanungan. Yun po ang nakikita naming patunay na ang Diyos ay naliligayahan sa aming ginagawa. At yung pong ibang gawain na nabanggit na po natin sa ating mga nagdaang programa. Sino po ang mag-aakalang may babahagi namin ang katotohanang ibinigay ng Diyos sa buong mundo? Maaari pong sa inyong narinig ay pagtatawanan kami ng marami. Dahil hindi naman nakikita. Pero sa amin po ay napakalaking bagay at sapat na makita ng Diyos yung kanyang mga tupang naligaw. Ito po yung kanyang mga pinili. Ito po yung mga taong nalalaman ng Diyos na magpapakumbaba na naratnan ng katotohanang ipinagkaloob ng Diyos. Isa pong bagay na nakita naming naligayahan din ng Diyos. Pero hindi po ito nakita ng mga tao. Nang mamatay ang mga apostoles, mayroon ding naniwala sa kanila. Yung marami sumunod kay Santa Elena, kung saan yun po ang bumuo sa Kristyanismo. Pero yung kakaunting naniwala na naging tapat sa Diyos, sa mata ng mga tao, parang nawala sila. Dahil wala nang makikita sa istorya kung ano ang naganap pagkatapos noon. Pero ang tanong, hahayaan po ba ng Diyos o pababayaan po ba ng Diyos ang kanyang mga naging tapat na pinili? Ganyan din po namin nakikita ang aming mga sarili ngayon. Kung sakaling mayroong
mga taong magtatanong tungkol sa amin, sino po ang magsasalitang alam nila kami? At kung kami po ay magsasalita in general, kayo pong kakaunting nakikinig sa amin, pwede bang ipagkaila, ipagwalang bahala itong pagdidiin ng katotohanan? Yun po ang hindi pababayaan ng Diyos na hindi uunlad sa kanyang harapan. Samantala, sa internet, pwede pa rin kayong magbasa ng mga articles natin. Ang ating pong website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon, one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo na kami pala noon ay gumagamit ng aming kaisipan para unawain ang inyong mga salita. Doon po namin tinutupad ang inyong mga utos para ipakita lamang sa inyo na kayo ay kilala namin. Marami pong salamat. Ipinakita po ninyo na yung palang pagtupad namin sa inyong mga kautusan ay bunga lamang ng aming kataasan. Dahil wala man palang sinumang taong po pwedeng makatupad sa inyong mga utos. Sa amin pong pagpapakumbaba, marami pong salamat at kayo mismo ang nagpakilala sa amin. Kayong pong kakilala namin kayo. Inaasahan ninyong hindi rin namin matutupad ang inyong mga kautusan, kundi sa aming pagpapakumbaba ay hangarin naming kayo ay mapaligaya para kami ay bigyan ninyo ng kasiyahang sundin o tuparin ang inyong mga utos o ang inyong kagustuhan na siyang nakapagbibigay ligaya sa inyong harapan. Pero marami pong salamat. Naalala po ninyo sa amin na hindi rin namin pala ito po pwedeng magawa kung hindi lamang magmumula sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. I say thanks for all the things that you've done for me. Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain
sa